Nang maging 20 taong gulang ako, bigla ang nagbago ang buong buhay ko, parang bagyong hindi inaasahan. Kumusta? Ako si Marikit, 22 taong gulang, isang simpleng dalaga mula sa bayan ng San Pablo, Laguna. Lumaki ako sa isang pamilyang hindi ganoon kasagana. Noong panahong iyon, nawala ng trabaho ang tatay ko sa pabrika ng mga gamit sa lungsod ng Sta. Rosa. Si nanay naman ay isang nurse na nagtatrabaho sa gabi, kaya halos hindi siya nakikita sa bahay. Nangyari ang lahat ng biglaan at unti-unting naging mahigpit ang buhay namin. Hindi na umaabot ang pera pangbili ng mga pagkain, lalo na ang pangaral sa kolehiyo ko sa Maynila. Kaya napagdesisyonan ng mga magulang ko na nagdulot sa akin ng matinding kaba sa dibdib na ipapadala nila ako sa probinsya, sa bayan ng Liliw, Laguna, sa bahay ng tita ko at ng kanyang asawa. Doon ako mananatili hanggang sa maayos ulit ang kalagayan namin. Ang bahay ni Tita Luningning ay isang lumang bahay na may mga nabubulok na bintana at palapag na palaging kumikiskis kapag dinaanan ko. May maliit siyang kalan na kailangang painitin ng kahoy. Pero ang bakuran ay paraiso. Maraming punong mangga, bayabas at mga halamanan na luntian. May mga lumang duyan na laging umiingay sa hangin. At ang amoy? Halo-halo ng pulot, luwad, at isang matamis na bango na parabang tinapay na may palaman na itinimpla ni Tita tuwing Sabado. Ngunit higit sa lahat, nandun siya, si Tito Victor. Para sa akin, siya ang larawan ng katatagan. Matangkad, matipuno, may mapupulang mata, palaging nakasuot ng pangtrabahong damit na may mga mansang langis, at amoy sigarilyo na maihalo ng menthol. Trabahador siya sa isang pribadong kumpanya na nagdadala ng mga kargamento, muebles, materyales sa konstruksyon, at iba pa. Tahimik siya, halos hindi masyadong nagsasalita, pero palaging attentive sa mga nangyayari. Hindi siya tumitingin sa akin gaya ng ibang mga matatanda. Parang may kabutihang taglay ang kanyang mga mata. O marahil sa tingin ko lang noon. Nag-aral ako sa lokal na kolehiyo ng agrikultura sa Liliw. May natitirang slot pa sa scholarship kaya nakapasok ako. Araw-araw, bumabangon ako ng alas 6 ng umaga, sasakay ng jeep papuntang kolehiyo na halos 1 oras ang biyahe, at pagkatapos ng klase, babalik din ako sa bahay ni Tita. Sa bawat hapon, nagkakaroon kami ng maikling tsikahan habang umiinom ng tsaa, may mga balita sa radyo bilang background, at nakararanas ng tahimik na buhay probinsya na minsan ay nakakabaliw sa katahimikan. Sa pagdaan ng mga linggo, nagsimulang maghanap ako ng part-time na trabaho, hindi dahil sa matinding pangangailangan, kundi dahil gusto kong makabili ng sariling pabango o damit nang hindi humihingi ng pera sa mga magulang. Nilibot ko ang mga tindahan, botika, at kahit ang post office sa bayan, pero palaging tinatanggihan. Hanggang isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, biglang sinabi ni Tito, "Bakit hindi ka sumama sa akin? Kailangan ko ng katulong sa pag-aayos ng mga kargamento. Hindi mo kailangang magbuhat, kundi magbalot lang ng mga kahon, yung mga marupok ay dahan-dahang iputos." Minsan kasi, ang mga kasama ko, parang mga oso sa lakas, nasisira ang mga gamit. Napatingin ako sa kanya na maihalong pagkabigla. Inalok niya ako ng maliit na sahod, pero totoo at patas. Tahimik lang si Tita, tumango lang at mumiti ng bahagya. Kinabukasan, nagising ako ng alas 6, nagsuot ng sports leggings, kulay abo na t-shirt, at hoodie na may hood. Itinaas ko ang buhok ko sa mataas na bon, at isinuksok ang lumang sneakers. Nang sumakay ako sa jeep na ginagamit niya sa trabaho, tumibok ang puso ko ng malakas at hindi pantay-pantay, parang unang araw ko sa paaralan. Ang unang trabaho namin ay sa isang maliit na barangay malapit sa bayan ng Nagcarlan. May isang pamilyang lumilipat sa kanilang bagong bahay sa probinsya. Ang bahay ay may amoy ng lavender, mga basong kristal sa loob ng aparador, na kinatatakutan ko pang hawakan. Ngunit tinuruan niya ako ng maayos kung paano balutin ang mga gamit-gamit ang papel at tali. Pinuri niya ako, "Mabilis ka at maingat. Bihira kang makita." Sa pagtatapos ng araw, binigay niya sa akin ang doble ng usual na bayad at isang supot na mailaman. Nang buksan ko, may isang magandang puting tank top, na may malalim na kwelyo at maikling denim shorts na may mga bordang disenyo sa gilid. Napatingin ako sa kanya na may pagdududa. Umiti lang siya at sinabi, "Salamat. Magaling ang araw mo." Pinagsikapan kong sabihin ang salamat at itinago ang supot sa aking bag, may isang kakaibang kiliti sa dibdib ko, pero pinilit ko itong kalimutan.
Unti-unting naging regular ang trabaho namin. 2 o 3 delivery sa isang linggo. Naging maayos ang samahan namin ni Tito Victor. Mas madalas na siyang humiti at ako naman ay napapansin kong palaging nakatingin siya sa akin ng matagal. Ngunit ang lahat ay nagbago ng isang gabi, may kumatok sa pinto ng kwarto ko. May dala siyang isa pang supot. Sa loob ay may manipis na gintong kwintas na may pendant na hugis paru-paro na parang nagliliwanag sa madilim. Huwag mong sasabihin sa iba, bulong niya. Ito ay sa pagitan natin lang. Huwag malaman ni Tita Luningning. Hindi ako nakatulog buong gabi. Nakatambay ang kwintas sa bintana ng kwarto ko, at ang kislap nito ay parang sumasakit sa mga mata ko. Hindi lang ito basta regalo. Para itong susi sa isang bagay na gusto kong takasan, pero gusto ko ring manatili. Simula noon, napapansin ko ang bawat kilos niya, kung paano niya hinahawakan ang aking braso ng bahagya, ang titig niya sa mga binti ko habang suot ko ang shorts na iyon. At ang mga munting regalo na madalas niyang ibigay, isang hair clip na may perlas, nail polish, isang leather-bound notebook. Parang walang kabuluhan, pero ramdam ko ang hangin na nagbabago sa pagitan namin, nagliliit, nagiging makapal, nagiging mabigat. Hindi napapansin ni Tita Luningning ang mga ito, o baka ginagawa niyang walang pakialam. Abala siya sa pag-aalaga ng mga tanim sa greenhouse, paggawa ng mga dilatang pagkain, o pagpunta sa bahay ng kanyang kaibigan sa kabilang baryo. Ako at si Tito Victor ay madalas na magkasama. Ngunit isang hapon, matapos ang isang mahirap na trabaho sa bayan ng Majayjay, inalok niya akong sumama sa kanya sa ilog para maligo. Mainit ang panahon at sabi niya, kakaunti lang ang tao doon. Nagdadalawang isip ako, pero pilit niya akong pinilit. May dala siyang tuwalya at ekstrang damit. Pumunta kami sa isang maliit na ilog sa gitna ng kagubatan, may puting buhangin sa ilalim at mga iway sa paligid. Nakahubad ako hanggang sa panloob, nakasuot ng itim na lace na panty, simple lang. Ang tubig ay malamig na yumakap sa katawan ko, at sa isang saglit, pakiramdam ko ay inosente pa ang lahat, parang isang batang naglalaro. Hanggang sa pumasok siya sa tubig. Naka-shorts lang siya. Ang kanyang katawan ay may tan, may peklat sa balikat, at may kwintas na bumabalot sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa akin ng matagal, kalmado, tiwala, at lumapit ng dahan-dahan. Sang edad ka na, marikit, bulong niya. At matalino. Naiintindihan mo naman, di ba? Hindi ako sumagot, niyakap ko lang ang aking dibdib. Pinahawakan niya ang pismi ko, dahan-dahan, parang sinusuri. Hindi kita sasaktan. Parang dumating ka lang sa tamang panahon. Lumapit pa siya ng mas malapit. Ang hininga niya ay dumampi sa tenga ko, pero bigla akong lumabas ng tubig at nagmadaling nagbihis. Sa simula, nahihiya, pagkatapos ay galit sa sarili, sa kanya, sa lahat. Sa sasakyan, nanahimik kami pareho. Nang makarating kami sa bahay, mahina niyang sabi, pasensya na, kalimutan mo na lang. Pero hindi ko talaga makalimutan. Nang sumunod na araw, pumasok ako sa kusina na may bigat sa dibdib. Si Tita Luningning ay nagluluto ng ginataang bilo-bilo, isang paborito naming merienda tuwing Biyernes. Para bang otomatiko, naupo ako sa tabi niya, ngunit ramdam ko ang aking sarili na parang hindi ako kabilang sa lugar na iyon. Pinanood niya ako nang may malalim na tingin at tanong na puno ng pag-aalala, Marikit, ayos ka lang ba? Tumango ako, humarap sa tasa ng mainit na tsaa, pilit na tinatago ang pagod at lungkot sa mga mata ko. Biglang napansin ko ang isang maliit na papel na nakadikit sa pinto ng ref, nakasulat doon, malinaw at maayos ang sulat kamay. Umalis ako papuntang Maynila. Babalik ako sa loob ng 2 araw. Iyon ay sulat ni Tito Victor. Napatingin ako sa papel na para bang ito ay isang basang litrato na unti-unting nauubos ang kulay. Sa loob ko, nag-umpisang umalon ang unos ng damdamin. Ang lahat ng dati ay parang laro-laro lang, mga palatandaan, ay naging malinaw at matindi. Hindi na ito biro. Ang alaala ng malamig na tubig, ang mga daliri niyang dumampi sa pisngi ko, ang titig niya na hindi ko malilimutan, lahat ay nanatili sa isip ko, hindi ako pinakawalan. Naiwan akong mag-isa kasama si Tita Luningning at ang mga alalahanin ko. Sa gabi, nanaginip ako ng mga puno ng kawayan, ng huni ng tubig sa ilog, at may isang kamay na abot sa akin sa dilim. Nagising ako sa gitna ng gabi, may malamig na pawis sa aking noo at puso na mabilis ang pagtibok. 2 araw ang lumipas at bumalik siya.
Dumala siya ng isang maliit na bote ng pabango mula sa Maynila, may maliit na etiketa na nakasulat sa wikang Pranses, na para bang lihim na mensahe. Iniwan niya ito sa aking silid, sa ibabaw ng maliit na mesa habang wala ako roon. Kasama ng pabango ay isang sulat na nagsabing, ipahid mo lang sa pulso mo at huwag mong sasabihin sa kahit sino. Sa gabing iyon, lumapit ako sa salamin, isinuksok ang puting tank top na iyon, isinabit ang kwintas na may paru-paro, at sinuot ang maikling palda na gawa sa maong na siya kung unang pagkakataong gustong tingnan ang sarili ko sa mata ng isang lalaki. Gusto kong maintindihan kung bakit ako ang pinili niya. At iyon ang simula ng pagtatapos ng dati kong pagkatao. Hindi na ako naging ako. Maging ang mga simpleng bagay ay naging kakaiba, ang tunog ng tubig sa lababo ay parang sigaw, ang pag-iyak ng kahoy sa sahig ay parang paalala ng lihim. Ang mga tunog sa kusina ay naging nakakairita, bawat kaldero, kutsara, bawat paggalaw ng manok sa hawla ay may kahulugan na hindi ko maintindihan. Si Tito Victor ay parang anino na palaging naroroon, kasama pero tila nasa likod ng salamin. Nagtratrabaho kami, nagkukwentuhan tungkol sa mga gawain, nagtatawanan kahit, pero bawat kilos niya, bawat titig, kahit ang kanyang katahimikan ay may dalang di mabilang na mga pahiwatig na ramdam ng katawan ko. Nagsimula akong maging mas maingat sa sarili, pinipili ko ang mga damit na may disenyong seksing bahagya, pinipili ang mga may malalim na kwelyo, at ginagamit ko ang pabango na iyon. Sa simula, ito'y gawi lamang pero unti-unti itong naging pangangailangan. Naiinis ako sa sarili ko, ngunit hindi ko maiwasang abangan ang mga sandali na titigan niya ako ng matagal, nasabayan niya ako sa paglalagay ng kahon, o kapag dahan-dahan niyang naabot ang aking kamay. Ang totoong gulo ay nagsimula pagkatapos ng isang weekend sa bayan ng Liliw, nang may isang pamilyang intelekwal na lumilipat sa lungsod ng San Pablo, at ayaw ni Tito na kumuha ng mga karaniwang tagapagdala. Yung mga marupok lang, ikaw lang ang kaya, sabi niya. Mainit ang panahon. Nakasuot ako ng mahaba at maluwag na beige na palda na may tali sa harap, at isang puting tank top na walang bra. Hindi ko nilagyan ng makeup, ang buhok ko ay nakatali ng maluwag sa likod, at ang mga labi ko ay medyo namumula dahil sa kaba. Sa bahay, puno ng matatandang libro, mga garapon, at mga porselein na manika na tila humihinga ng kasaysayan ng nakaraan. Maingat kong inilalagay ang mga pinggan sa kahon nang biglang nilapitan niya ako, mula sa likod at inayos ang tali ng aking sando sa braso. Napanginig ako. Bagay sa'yo ang kulay na ito, bumulong siya. Lumiko ako nang napakalapit sa kanya. Ang mga mata niya ay tumigil sa aking mga balikat at kwelyo. Nakita ko ang mga ugat sa liig niya na unti-unting nangibabaw. Biglang lumihis ang tingin niya at sinabi, ayusin mo ang kwarto. Pupunta ako sa attic. Akmang-akma ang oras, umakyat ako 10 minuto pagkatapos niya. Amoy alikabok at lavender ang hangin. Mabigat ang dami ng hangin. Nang tumingin ako sa taas, nakita ko siya na may hawak na lumang sombrero na naglalagas ng alikabok sa mga balikat niya. Natawa ako ng simple, totoong-totoo. Lumapit siya, umiti at mabilis na isinabit ang sombrero sa ulo ko. Ngayon, isa ka ng tunay na dalaga mula sa attic. Inalis ko ito at pinunasan pero nanatili sa kamay ko. Tumigil kami sa paggalaw. Muling bumigat ang hangin sa pagitan namin, parang bago dumating ang bagyo. Tumingin siya sa akin nang hindi tulad ng dati, matagal, tapat at mabigat. Bumaba ang aking tingin at nangyari ang hindi inaasahan, lumapit siya, hinawakan ang baba ko ng malambing pero matatag. Gusto mo ba nito? Tanong niya ng mahina. Hindi ako sumagot. Ang puso ko ay parang tumitibok sa tenga at ang mga binti ko ay nanghihina. Hindi niya ako hinawakan ng higit pa, siya ay nakatayo lamang ng napakalapit, naramdam ko ang init ng kanyang katawan. Parang huminto ang oras. Ngunit bigla siyang umatras, lumiko sa bintana at sinabi, tara na, bumaba tayo. Muling bumalik ang katahimikan at naputol ang sandali. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na matiis ang sarili ko. Isinuot ko ang kwintas, pinahid ang pabango, nagpatugtog ng musika, at nag-iisa sa kwarto. Tumingin ako sa salamin, hindi ko na nakilala ang sarili ko. Ang mga labi ko, balikat, tiyan, at ang manipis na pulsera sa bukong-bukong, tila hindi akin, kundi katawan ng ibang babae. Isang matapang, mapang-akit, handang lumabag sa mga hangganan. Nang magising ako kinabukasan, pareho pa rin ang amoy ng pabango sa paligid ng aking kwarto.
Nakahiga pa rin ako sa parehong posisyon, ang katawan ko ay puno ng kakaibang enerhiya na hindi ko maintindihan. Napatingin ako sa maliit na mesa sa tabi ng kama, may isang liham na nakalagay doon. Ang sulat kamay ay pamilyar, ang mga titik ay tila naglalaman ng bigat ng damdamin na hindi niya kayang ipahayag ng harapan. Marikit, ang simula ng liham, hindi pwedeng magpatuloy ito. Patawarin mo ako sa lahat ng nadama ko at sa lahat ng pinahintulutan kong maramdaman mo. Sobra kang dalisay para sa mundong ito. Ako'y aalis na. Huwag mo akong hanapin. Kalimutan mo ako. Hawak ko ang papel na iyon, at sa bawat paghimlay ng mga salita sa aking isipan, pakiramdam ko'y unti-unting naupos ang apoy sa puso ko. Para bang ang lahat ng nangyari ay naging isang panaginip na unti-unting naglalaho. Umalis siya nang walang paalam. Isang araw lang ang lumipas, at si Tita Luningning ay nagsimulang mag-impact ng mga gamit. Sinabi niyang pupunta siya sa bahay ng kanyang kapatid sa Lukban, at hindi niya alam kung kailan siya babalik. Umalis na ang lahat, at ang bahay ay naging malamig at tahimik. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi ako nakaramdam ng kawalan. Sa halip, may kakaibang pakiramdam ng kalayaan, matindi, mapait, at kakaiba, ang pagiging isang babae na dumaan sa isang lihim na lambing na hindi dapat mangyari. Isang linggo ang lumipas mula nang siya ay umalis, nang may kumatok sa pintuan ng aming bahay. Sa harap ay isang binatang hindi ko kilala, payat, may dalang kahon sa mga kamay niya. Ikaw na ang mangunguna sa shift ngayon, Marikit, ang sabi niya. Saan mo gusto i-unload? Napangiti ako ng dahan-dahan, mainit na ngiti na puno ng bagong tapang at pag-asa. Lumakad ako pasulong, handang harapin ang bagong yugto ng aking buhay, na may mga labi ng nakaraan na hindi ko makalimutan, ngunit handang sumubok ulit. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa mga susunod na araw, pero isang bagay ang malinaw, hindi na ako magiging tulad ng dati. Ang aking puso ay naglakbay sa isang daan na puno ng mga lihim, pagnanasa, at mga pangarap na kailangang tuklasin. At ang kwento ko ay nagsisimula lamang. May mga tanong na nananatili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga pangyayaring iyon? At paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang sa mundong puno ng hiwaga at tukso? Ngunit iyon ay para sa susunod na kabanata, isang kwentong puno ng mga lihim na kailangang buksan. Nang muling sumapit ang araw, nagising ako na may kakaibang enerhiya sa katawan, parang may apoy na nagliliyab sa dibdib ko, ngunit dala rin ang pag-aalinlangan na hindi ko maipaliwanag. Ang buhay sa bayan ng Liliw ay tahimik, ngunit sa puso ko ay may bagyong nagbabadya. Sa bawat paglakad ko sa kalsada patungo sa kolehiyo, ang mga tanawin ay tila nagiging mas maliwanag, ang mga puno ng mangga ay sumasayaw sa hangin, ang amoy ng mga luma at bagong tinapay sa palengke ay sumasagi sa ilong ko, at ang mga tao ay abala sa kanilang mga gawain, tila walang malay sa mga bagyong bumabalot sa aking mundo. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa kolehiyo, nakatagpo ako ng isang tindahan ng mga alahas at pabango sa tabi ng plaza. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan, at ang mga pabango ay may mga halimuyak na nagpapalipad sa alaala ng mga sandaling nakaraan. Hindi ko maiwasang pumasok. Habang pinagmamasdan ko ang mga bote ng pabango, naalala ko ang maliit na bote na iniwan ni Tito Victor, ang kanyang lihim na regalo. Napangiti ako ng bahagya at nagpasya na bumili ng isa pang bote, isang bagong simula para sa akin. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Tita Luningning na may daladalang basket ng mga gulay mula sa kanilang taniman. Napansin niya ang bagong pabango sa aking kamay at mumiti ng may kahulugan. Mukhang handa ka nang maglakbay sa bagong mundo, sabi niya. Hindi ako sumagot, ngunit ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa, parang alam niya ang mga tinatago kong lihim. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas madalas ang pagtawag ni Tito Victor. Hindi na ito tungkol sa trabaho lang, minsan ay magkasama kami sa pagdadala ng mga kahon, minsan naman ay dinadala niya ako sa mga lugar sa bayan na hindi ko pa napupuntahan. Sa bawat paglalakbay, nararamdaman ko ang pag-init ng kanyang presensya, at ang kanyang mga mata ay tila mga apoy na naglalagablab sa aking kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, may hangganan pa rin siyang pinananatili, isang misteryo na hindi ko pa lubos na naunawaan. Isang hapon, habang naglalakad kami sa tabi ng ilog na malapit sa aming bahay, napansin ko ang isang maliit na bangka na nakatali sa pampang. Sama ka sa akin, sabi niya nang may ngiti. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sumang-ayon ako.
Habang sumasakay kami, ang hangin ay malamig at malambing, at ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw. Sa gitna ng ilog, tumigil siya at tumingin sa akin ng matagal. Marikit, bulong niya, alam kong marami tayong hindi nasasabi. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Napuno ako ng emosyon at para bang ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ngunit bago pa man ako makasagot, bumalik ang katahimikan na naglalaman ng mga lihim at pangarap na hindi pa handang ipahayag. Ang aming mga puso ay nag-uusap sa tahimik, sa mga titig at mga damdaming hindi kailanman na isulat sa salita. Sa likod ng mga ngiti at mga haplos, may isang kwento na naghihintay na mabunyag, isang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at paglalakbay na magbabago sa akin magpakailanman. At dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay, isang kwento na puno ng mga lihim na kailangang tuklasin, mga damdaming kailangang harapin, at mga desisyong kailangang gawin sa gitna ng tahimik na bayan ng Liliw. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon, ang simula ng isang bagong yugto sa buhay ko na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Nagsimula ang umaga sa karaniwang gising at pag-aayos para sa klase, ngunit sa puso ko ay may kakaibang kaba na hindi ko maipaliwanag. Nakasuot ako ng puting blusa na may bahagyang disenyong lace sa kwelyo, at maong na palda na medyo mahaba, sapat para itago ang mga tinatagong lihim ng aking katawan. Ang aking mga paa ay pumili ng simpleng sandalyas na may maliit na takong, na nagbibigay sa akin ng kakaibang kumpiyansa. Pagdating ko sa kolehiyo sa bayan ng Liliw, nagulat ako nang makita si Tito Victor na nakatayo sa labas ng gusali, naka-jacket na kulay asul, ang kanyang mga mata ay may kakaibang titig, malalim, puno ng damdamin at lihim. Nilapitan niya ako ng dahan-dahan at iniabot ang isang maliit na kahon na may pulang ribbon. Para sa'yo, sabi niya nang may ngiti na halos magparamdam ng init sa aking balat. Binuksan ko ang kahon at nakita ang isang maliit na pendant, isang kwintas na may hugis ng bituin, gawa sa pilak at may maliliit na brilyante na kumikislap sa liwanag. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko na maitago ang aking nararamdaman. Lumapit siya ng bahagya, at ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking braso. Marikit, gusto kong malaman mo na mahalaga ka, bulong niya. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang mga salita ay naglaho sa aking bibig, at ang tanging narinig niya ay ang tibok ng puso ko na parang drumbeat sa katahimikan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, may narinig kaming malakas na ingay mula sa loob ng gusali. Isang sakuna, isang sunog ang sumiklab sa silid-aralan na katabi ng aming kinatatayuan. Agad na nagmadali ang lahat. Ang mga estudyante ay nagtulak-tulakan palabas, habang ang mga guro ay nag-uusap kung paano lalabanan ang apoy. Si Tito Victor ay mabilis na kumilos, tinulungan akong ilayo sa panganib. Sa gitna ng kaguluhan, ang aming mga kamay ay nagtagpo, at parang ang init na iyon ay nagbigay ng lakas at tapang sa akin. Habang ang mga bombero ay nagsisikap na apulahin ang apoy, napansin ko ang mga matang puno ng takot at pag-asa sa paligid. Sa gitna ng trahedyang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkakaisa, isang lakas na nagmumula sa loob ko na hindi ko pa naranasan. Si Tito Victor ay patuloy na nakatingin sa akin, at alam kong sa kabila ng lahat, may isang kwento na kailangang isulat sa puso namin. Pagkatapos ng insidente, naglakad kami sa labas ng gusali patungo sa tahimik na parke sa tapat. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aming mga puso ay naglalagablab. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero salamat sa'yo, sabi niya. Napangiti ako, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko na handa akong harapin ang lahat ng hamon, kasama siya. Ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa apoy na sumiklab sa kolehiyo, kundi tungkol sa apoy na nagsimulang umalab sa aming pagitan. Isang apoy na hindi madali apusin, isang apoy na magdadala sa amin sa mga susunod na pagsubok at tagumpay. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, dalangin ko na ang apoy na ito ay maging ilaw na magbibigay liwanag sa madilim na daan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na patuloy na bumabalot, isang lihim na magpapabago sa takbo ng aming kwento, at magbibigay ng bagong kulay sa buhay ko. Ang susunod na kabanata ay magdadala sa amin sa mga lugar na hindi pa namin nararating, mga damdaming hindi pa namin nadarama, at mga desisyong kailangang gawin sa gitna ng apoy at pag-ibig. Hindi ko pa rin maisip kung paano nangyari ang lahat, ang biglaang pagkawala, ang mga lihim na bulong, at ang apoy na nagliyab sa puso ko na tila hindi ko kayang apusin. Sa bawat araw na lumilipas, palalim ng palalim ang gulo sa loob ko.
Alam kong mali ang mga nangyayari, ngunit hindi ko mapigilan ang mga damdaming unti-unting sumisiklab ng hindi ko inaasahan. Nang isang gabi, habang nakaupo ako sa bakuran ng bahay ni Tita Luningning, pinagmamasdan ko ang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit. Kasama ko si Tito Victor, tahimik na nakaupo sa tabi ko. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng mangga ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa pagitan namin, isang tensyon na puno ng mga salita na hindi nasabi, mga damdaming natago. Tumingin siya sa akin ng malalim, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-aalinlangan at pagnanais na magbukas. Marikit, alam kong naging komplikado ang lahat, sabi niya ng mabagal. Pero hindi ko alam kung paano tayo lalabas dito nang hindi nasasaktan. Napabuntong hininga ako at inisip kung paano nga ba namin haharapin ang sitwasyong ito, isang sitwasyon na tila walang malinaw na daan palabas. Napag-isip-isip ko kung paano sana nagbago ang lahat kung nagawa naming mag-usap ng bukas at tapat. Kung naipaliwanag niya ang kanyang nararamdaman at kung naipahayag ko rin ang akin. Ngunit sa halip, ang aming mga puso ay naglalaban sa pagitan ng takot, pagnanasa at pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ko ang pagbabago sa aming samahan. Mas madalas siyang humiti, ngunit may mga sandali rin na parang may pader na pumipigil sa amin. Ang mga simpleng haplos sa kamay ay nagdudulot ng mga bulong sa loob ng aking dibdib, at ang mga titig niya ay nagiging mga lihim na naglalaman ng mga pangakong hindi pa handang sabihing totoo. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang malinaw, ang aming kwento ay hindi matatapos ng walang pagsubok. At habang iniisip ko kung paano namin ito haharapin, naisip ko na marahil ang pinakamahalaga ay ang katapatan sa sarili at sa isa't isa. Ngunit tanong ko sa sarili, handa ba ako sa katotohanan na maaaring magbago ang lahat? Handang bang harapin ang mga sakit, ang mga ligaya, at ang mga lihim na nakatago sa dilim? Ang mga sagot ay naghihintay sa mga susunod na araw. Ngunit isang bagay ang alam ko, hindi na ako babalik sa dati kong pagkatao. Ang apoy na ito ay unti-unting nagbabago sa akin, at sa bawat halik, sa bawat titig, sa bawat bulong, nadarama ko ang bigat at tamis ng isang paglalakbay na hindi ko inaasahan. At ngayon, sa gitna ng gabi, habang ang mundo ay tahimik at ang mga bituin ay nagliliwanag, tinatanong ko, ano ba talaga ang kahulugan ng pag-ibig? At hanggang saan ako handang lumakad para sa isang damdamin na nagbabago ng buhay? Ang sagot ay nakatago pa rin sa mga anino ng nakaraan at sa mga pangarap ng bukas. Hindi ko inasahan ang mangyayari ng gabing iyon, isang lihim na babalot sa amin na parang ulap na biglang bumalot sa kalangitan, nagdudulot ng dilim at hindi inaasahang bagyo. Nakatulog ako ng mahimbing, ngunit ginising ako ng malakas na katok sa pinto ng kwarto ko. Nagulat ako nang makita si Tito Victor na nakatayo sa harap, nanginginig, at may dalang supot na tila mailaman na mabigat. Hindi ko maintindihan ang mga mata niya, puno ng takot, pag-aalinlangan, at isang lihim na hindi niya mailabas sa salita. Marikit, mahina niyang sabi, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay. Hindi ko kayang itago pa ito sa'yo. Pumasok siya sa kwarto, at ang hangin ay biglang naging mabigat, parang may hinahanap na sagot ang bawat sulok nito. Habang nagpapaliwanag siya, nalaman ko ang isang bagay na gumuho ang mundo ko, may problema siya sa trabaho. Isang utang na malaki na nagpapahirap sa kanya. Hindi ito basta-bastang utang, kundi may kinalaman sa mga taong hindi dapat makilala, mga tao na may kapangyarihan at puwersa na kayang sirain ang buhay ng sinuman. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil sa takot, takot na mawalan ng kontrol, takot na masaktan ako, takot na mawala ang lahat ng mahalaga sa kanya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga ito. Ang dating matatag na lalaki na palaging handang tumulong ay ngayon tila isang tao na naglalakad sa bingit ng bangin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang pangangailangan, isang tao na naghahanap ng kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. Hindi pa tapos ang kanyang kwento nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay. Sa labas ay may tatlong lalaki, may matitigas na mukha at tila may daladalang pagbabanta. Pumasok si Tito Victor sa likod ko. Hinawakan ang mga kamay ko at sinabi, hindi mo dapat makita ang mga ito. Manatili ka dito. Ngunit ang puso ko ay tumitibok ng mabilis at ang takot ay kumalat sa buong katawan ko. Nang mawala sila, nagpasya akong tumulong sa kanya, hindi bilang isang bata, kundi bilang isang babae na handang harapin ang panganib para sa taong mahal niya.
Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Ang mga susunod na araw ay magiging puno ng pagsubok na magpapasya kung ang aming kwento ay magtatagal o magwawakas ng walang kasiguruhan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili, hanggang saan ako handang lumakad para sa isang pag-ibig na naglalaman ng panganib, lihim at sakit. Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit ang puso ko ay handang sumubok. Ngunit ang gabing iyon ay nag-iwan ng marka, isang marka na magpapabago sa lahat, at magbubukas ng pinto sa mga lihim na mas malalim kaysa sa aking inaakala. Ang aming kwento ay patuloy na umiikot sa pagitan ng pag-asa at takot, ng pag-ibig at panganib, at sa bawat sandali, ang kapalaran ay naghahanda ng susunod na kabanata na higit pa sa aking kakayahang harapin. Hindi ko pa rin malilimutan ang gabing iyon, ang dilim ng paligid, ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana ng kwarto ko, at ang bigat ng mga pangyayari na parang unos na hindi matigil. Pagkalipas ng ilang minuto mula nang mawala ang mga lalaking iyon, bumalik si Tito Victor sa kwarto, ngunit may dalang kakaibang tensyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang dating matatag na lalaki na kilala ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at takot. Marikit, mahinang sabi niya, kailangan nating magdesisyon. May mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Hinawakan niya ang aking mga kamay at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Kung mananatili ka rito, mapanganib ka. Pero kung aalis ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ang mga salita niya ay parang tinik na tumusok sa puso ko. Alam ko na ang desisyong ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa aming dalawa. Habang pinagmamasdan ko siya, napagtanto ko na ang lalaking ito ay hindi lamang ang aking Tito Victor, siya ay tao rin na may mga kahinaan at takot. Ang mga lihim na kanyang tinatago ay bumibigay ng bigat sa kanyang mga balikat, at ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga ito ng walang takot. Nagpasya kaming magtago sa bahay ni Tita Luningning sa loob ng ilang araw. Ang lugar na dati naming tirahan ay naging santuwaryo, isang lugar kung saan maaari kaming huminga ng malaya, kahit na ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa amin. Bawat gabi ay puno ng mga pag-uusap, mga kwento, mga pangarap at mga takot na hindi namin naipahayag noon. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang sandali na hindi ko makakalimutan, isang gabi na nagtagpo ang aming mga labi sa ilalim ng mga bituin, isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng mga lihim, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal, at para sa isang sandali, ang mundo ay naging payapa. Ngunit alam naming hindi ito ang katapusan. Ang mga problema ay patuloy na sumusunod, at ang aming relasyon ay sinusubok ng mga pangyayari. Ang mga susunod na araw ay magiging mahirap, puno ng mga desisyon na magpapabago sa aming buhay magpakailanman. At habang nakatingin kami sa madilim na kalangitan, alam namin na ang aming kwento ay hindi matatapos dito. May mga lihim pa na kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga pangarap na kailangang abutin. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang kailan kami magtatagal? Hanggang kailan namin kakayanin ang bigat ng pag-ibig na ito? At sa kabila ng lahat, handa ba kaming harapin ang kapalaran na naghihintay sa amin sa dulo ng madilim na daan? Ang mga sagot ay nakatago pa rin sa dilim, naghihintay na mabunyag sa tamang panahon. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng sandaling iyon, ang tensyon na nag-uumapaw sa bawat galaw, bawat titig, bawat hininga na halos tumigil sa pag-agos. Ang bahay ni Tita Luningning ay tila naging entablado ng isang lihim na dula, kung saan kami ang mga bida sa isang kwento ng pagnanasa, takot, at pag-asa na hindi kayang itanggi. Isang gabi, habang nakatayo kami sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga patak ng ulan na dumadampi sa mga dahon ng mangga sa aming bakuran. Ang ilaw mula sa labas ay bumubuo ng mga anino na gumagalaw sa dingding, at ang bawat galaw namin ay nagiging isang salaysay ng mga damdaming matagal nang nakatago. Si Tito Victor ay lumapit, dahan-dahang humawak sa aking balikat, at ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na nagpapahiwatig ng mga lihim na hindi niya masabi. Ang kanyang mga kamay ay naglakbay sa bawat linya ng aking katawan, dahan-dahang tinanggal ang mga tali ng aking damit na puti, na nagbibigay daan sa unti-unting paglalantad ng aking balat na parang isang lihim na obra maestra. Ang bawat halik niya ay tila apoy na sumusunog sa aking balat, bawat haplos ay nagdadala ng kilabot sa aking buto. Ang mga sandaling iyon ay naging isang sayaw ng mga damdamin, isang pagtatalo sa pagitan ng pagnanasa at takot, ng pag-ibig at pagkakasala. Ang mga tunog ng ulan ay naging musika sa aming mga tainga,
at ang aming mga puso ay nagsanib sa isang ritmo na hindi namin kayang pigilan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bahagi ng akin na nag-aalangan, isang tinig sa loob na nagsasabing ang apoy na ito ay hindi lamang nagbibigay ng init, kundi nagbabanta ring sunugin ang lahat ng aking kinikilala. Ang mga pangarap ko, ang mga pangakong binitawan, at ang aking pagkatao ay tila nakataya sa bawat haplos at halik. Sa gitna ng mga sensual na sandali, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyong kailangan naming harapin, mga desisyong magpapabago sa aming buhay magpakailanman. At habang ang gabi ay unti-unting lumalalim, ang apoy sa pagitan namin ay lalong lumalakas, humahamon sa amin na harapin ang katotohanan, ang kahinaan, at ang pag-asa. Sa ganitong mga sandali, nakikita ko ang tunay na anyo ng pag-ibig, hindi lamang ito isang pangarap, kundi isang laban, isang pagsubok, at isang paglalakbay na puno ng apoy at liwanag. At habang kami ay magkasama, alam kong ang aming kwento ay patuloy na susulat, puno ng mga lihim, mga sugat, at mga pangarap na magbibigay lakas sa amin upang harapin ang bukas. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan kami magtatagal sa apoy na ito? At ano ang magiging kapalaran namin sa dulo ng apoy na naglalagablab sa aming mga puso? Ang sagot ay naghihintay, nakatago sa dilim, handang sumiklab sa tamang panahon. Habang unti-unting sumisiklab ang umaga sa bayang tahimik ng liliw, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali na dumaan, mga lihim, mga halik, mga pangarap na ngayon tila mga abo sa hangin. Nakatulog ako ng mag-isa sa kwarto, suot ang kwintas na may hugis ng paru-paro, at humahagulgol ang puso ko sa mga alaala ng gabing iyon, ang init ng kanyang mga palad, ang lambing ng kanyang tinig, at ang sakit ng mga salitang hindi nasabi. Pagmulat ko ng mga mata, may isang sulat na nakalapat sa mesa sa tabi ng kama. Ang tinta ay pamilyar, ngunit ang laman nito ay nagdulot ng matinding kirot sa dibdib ko. Marikit, hindi na pwede ang ganito. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko. Mahal kita, pero hindi ito tama. Hindi ka para sa akin. Ako ay lilisan na at hindi mo na ako kailangang hanapin. Kalimutan mo ako at magpatuloy ka sa buhay mo. Ikaw ay masyadong dalisay para sa mundong ito. Hawak ko ang sulat na parang isang piraso ng yelo na unti-unting natutunaw sa aking mga kamay. Ang mga salita ay parang pagsabog ng bagyong hindi ko inaasahan, isang wakas na puno ng pagdurusa at pangungulila. Ngunit sa kabila ng lahat, may apoy pa rin sa loob ko, isang apoy na hindi kayang patayin ng mga salita o ng distansya. Isang linggo ang lumipas, at si Tita Luningning ay nag-impact ng mga gamit, nagsabing aalis siya papuntang Lokban dahil kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay. Naiwan akong mag-isa sa bahay na dati puno ng buhay, ngunit ngayon ay puno ng katahimikan at alaala. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, naramdaman ko ang kakaibang lakas, isang lakas na nagsasabing hindi pa tapos ang aking kwento. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa hinaharap, ngunit isang bagay ang tiyak, ang paglalakbay ko bilang isang babae, puno ng lihim, pagmamahal, sakit at pag-asa, ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat hakbang na aking tatahakin, dala ko ang mga alaala, ang mga sugat, at ang apoy na nagbigay kahulugan sa aking pagkatao. At kahit na siya ay nawala, ang kwintas na may hugis ng paru-paro ay mananatiling alaala, isang paalala na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na patuloy na naglalakbay sa puso ko. Ang aking kwento ay hindi nagwakas sa isang liham o sa isang halik, kundi sa patuloy na pag-asa, sa mga pangarap na kailangang abutin, at sa lakas na matatagpuan sa bawat pagsubok. At ngayon, habang nagtatapos ang kabanatang ito, nananatili ang isang tanong sa hangin, ano ang susunod na yugto ng aking buhay? Sino ang mga taong darating upang sumama sa akin sa paglalakbay na ito? At paano ko haharapin ang mga lihim na patuloy na nagbabantay sa aking puso? Ang sagot ay nasa mga bituin, sa mga hangin ng liliw, at sa mga kwento na naghihintay na mabuhay muli. Ang aking buhay ay isang nobela na patuloy na isinusulat, isang kwento ng pag-ibig, pagkawala at pag-asa na hinding-hindi matatapos.